Hello, good day. This is my Proxmox installation tutorial para sa mini PC ko. And then, kailangan lang natin itong Proxmox ISO and then Rufus. So, as requested ng mga kaado natin, gagawin ko na, na-busy lang talaga. So, mag-create tayo ng USB bootable ng Proxmox. So, dito tayo sa kabilang PC dahil para mas smooth ang recording. Okay, dito na tayo sa kabilang PC. So, andito tayo sa Proxmox and then Rufus. Download nyo lang ang Rufus, itong 4.14 standard, and then itong Proxmox. Dito tayo sa downloads and then pili natin yung itong ISO installer 9.2. Click download. Pwede rin torrent kung sakaling mayroon kayong torrent downloader. So dito lang tayo mag-create ng USB bootable. Sa main PC, dun ko gagawin yung kung paano installation. So medyo matagal ang downloading. Okay yan, tapos na. Na-download na natin ang Proxmox and then Rufus. Mag-create na tayo ng USB bootable niya. So, pila natin yung flash drive magagamitin natin. Ito sa akin, 32. And then, ISO, select natin yung dinownload natin na Proxmox. Ito. Okay na lang. And then, okay na yan. And then, start. Okay. Okay. Medyo matagal lang ang pag-create ng USB bootable. Pero, depende lang sa sa PC or sa USB flash drive. So itong mini PC natin, meron siyang dalawang LAN port. So itong gagamitin natin for one connection or ISP niya or input, and then itong gagamitin natin output. So kailangan din natin maglagay ng USB keyboard and then mouse for installation ng Proxmox. So ito yung dati kong gamit para sa system ko. Nagpalit ako ng PC. So gamit ko pa rin Proxmox and then naka-install ang Ado tsaka Microtik. Ang gamit ko Microtik yung naka-ISO or yung pang X86. Ngayon, pag matapos natin ma-install ang Proxmox, gagawa tayo ng tutorial para sa installation ng Microtik CHR. At kung paano ma-activate. So yan, malapit na matapos. Pinos lang natin ng recording para makita ang dulo. Okay, and tapos na, and then pwede natin i-close. Ngayon, pwede natin ilipat ang flash drive dito sa mini PC para ma-install natin ang Proxmox.
Okay yan. Check natin yung boot. UEFI. First boot option. Okay, save change. Yes. Install Proxmox in graphical. Enter natin. Ayan. Lumabas na ang license agreement. Click lang natin agree. Agree and then target hard disk. Ito, option. Check natin sa option. Okay lang. Next lang natin. And then country Philippines, time zone Asia Manila. Next. Ngayon, lagay tayo ng password natin. So, lalagyan tayo ng password na common na ginagamit ko. Confirm. And then sa email, siguro email ko na lang. And then next. House to short, kailangan must be at least 8 characters. So, kulang pala yung password ka. Okay. Dagdagan natin. And then next. Host name. Okay, itong NIC0 na merong green, ito yung may ilaw. Yan na ilaw. And then, IP address. Yun nakuha niyang IP address. So, pwede mong i-static yan or DHCP. Pero sa na lang muna yan. Lagyan lang tayo ng hostname natin siguro. Lagay ko na lang, Ryan. Ay, mali. Dito tayo. Ryan. Yun. And then next. Ay, mali. Siguro Ryan na lang .net. Kailan ata ng dot. Next. Summarize lang. Okay. Check nyo lang yung automatically reboot after successful installation.
Yan, pinuward ko lang muna para mabilis ang installation. Medyo matagal kasi yan. Okay yan, tapos na, nag-reboot na. Check natin kung mag-display na siya. So yan, successful na installation ng Proxmox. Ito yung magiging display niya sa mismong PC kung naka-install ang monitor. Itong inyong IP na papasokin mo para ma-access mo siya through browser. And then, ang default login username nito ay root and then yung ginawa mong password. Okay, yan, nakapasok tayo. So yan, okay na yan. And then, doon tayo sa browser. So kung matatandaan natin, yung IP na binigay niya or nilagay niya ay 192.168.88.29 and then colon yung port 8006 enter. So click lang natin yung advance and then proceed. Yan. So, ang username natin ay root. Pwede natin i-save yung username. I-check nyo lang to and then yung password na ginawa natin kanina. Yan. Ito ang dashboard ng Proxmox Virtual Environment 9.2.2. Yan ang latest niya. So, tingnan natin kanina. Check natin yung specs niya. Summary. So, ito yung specs ng mini PC ko. Yan. CPU N4 200. 1.1 GHz lang. So, mababa lang talaga siya. Testing lang din siya for installation lang ng Ado and Microtik. So, yun lang. Hanggang dito lang muna tayo. Next natin yung Ado and then yung Microtik. CPU usage, server load, memory usage, and then local network, local, and local LVM. Kung para malaman nyo kung anong mga nakasulat dyan, pwede nyo i-search sa ibang tutorial na mas malalim pa. Ito ang tutorial na to para for installation lang ng Proxmox. Siguro sa susunod, isa-isahin ko na lang to. Ito lang muna ang gagawin natin. So, pwede ka mag-create ng VM and create ka ng container. So, itong Proxmox na to,
ano talaga siya, operating system para sa mga virtual machine and then sa container. So, thanks for watching. Gawa naman tayo ng installation for Adobe Soap and Microtik. Thank you.